buong kapurihan, kalawalatian, at ang kadakilaan. Sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon at hanguin natin mula sa aklat ng James chapter 3. Ang aklat na ito sa aklat ni Santiago. Sabi rito sa chapter 3 verse 5 ay ito ang ating mababasa sa I just want to check the verse. So dito po sa James chapter 2 rather. It's James chapter 2 verse 5. Sabi rito, "Listen, my beloved brethren, did not God choose the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him?" Panginoon, magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Purihin ng Diyos, makako po tayo sa oras na ito. Amen. Praise be to Jesus. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Now, sa oras na ito ay nais kong bigyan ng pansin ang verse na ito. Ito ay makita natin kung paano si Santiago ay kanyang pinahayag at kinuha niya ang atensyon ng kanyang mga sinusulatan. In fact, sabi ng verse 5 ay sinabi rito, listen. Listen. Kinukuha niya atensyon ng mga sinusulatan niya, mga mananampalataya. At sabi niya rito, listen, my beloved brethren. Listen, my beloved brethren, did not God choose the poor of this world to be rich in faith? So pinakita niya na sabi niya, hindi baga pinili ng Diyos. Sabi niya, mga minamahal kong mga kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya. So, meron siyang pinapakita na magiging mayaman sa pananampalataya. To be rich in faith. Maging mayaman sa pananampalataya. So, makikita natin na sa pinapakita ni Apostol Santiago ay ang future ng mga mananampalataya. Ang bukas ng mga mananampalataya ay sila ay magiging mayaman sa pananampalataya. Amen? Sila ay magiging mayaman sa pananampalataya. So pinakita yung construction ng verse na ito ay pinapakita na sabi niya, God chose the poor of this world to be rich in faith. Upang maging mayaman sa pananampalataya. Now, makikita natin na gaano kahalaga ang pananampalataya. Gaano kahalaga ang pananampalataya. So, dito pinapakita na sa ibabaw ng sanlibutan ang lahat ng bagay na what matter most dito sa ibabaw ng sanlibutan ay ang salapi, di ba? Ang pera. At sa pamagitan ng pera ay nagkakaroon ng mga transaksyon, mga bagay na gustong makuha ng isang tao ay kinakailangan niya ng salapi, kinakailangan niya ng pera. At sa aba ng isang tao kapag wala siyang pera, kapag wala siyang salapi, so siya ay tinuturing na dukha, siya ay tinuturing na mahirap, siya ay tinuturing na pulubi, walang kakayanan sa ibabaw ng mundong ito, ng sanlibutan ito. At siya ay, kapag ang isang tao ay mahirap, walang salapi, ay kahit yung pagkatao ng isang tao ay walang value. Diba napansin niyo yan? Kapag ang isang tao ay mahirap, wala siyang pinag-aralan,
minsan namamalimos, minsan nanghihingi ng pagkain, ay yung mga tao ay ang tingin sa kanila ay walang kwenta. Diba? Parang wala silang value, hindi nga sila pinapahalagahan. Minsan kapag sila ay nanghihingi ng kaunting pera, salapi, ay minsan yung ugali o sabihin natin yung response ng tao, yung attitude ng tao dun sa taong yun ay gano'n na lamang paano niya maliitin yung taong yun. So makikita natin na ang isang tao na walang salapi ay hamak siya sa paningin ng karamihang mga tao. Ngunit alam niyo ba sa harapan ng Panginoon, ang salapi na meron ng isang tao, ito'y walang value sa tao. Kasi amen to that. Ang sino man na merong salapi sa mundong ito, meron man siyang kayamanan, meron man siyang lahat ng mga bagay sa ibabaw ng sanlibutan, ay sa harapan ng Panginoon, it doesn't matter. Ito'y walang anumang bagay, walang anumang value sa harapan ng ating Panginoon. Now, alam niyo ba, ang aklat ng Luke chapter 12, ang Luke chapter 12 ay pinakita rito ang isang talinghaga. Ang talinghagang ito ay patungkol sa isang lalaking mayaman na nagkaroon siya ng magandang ani ng kanyang bukid at kanyang sinabi, taon-taon, palaki ng palaki ang aking pag-ani, ang aking inaani, palaki ng palaki at sabi niya, hindi na magkasya doon sa aking sabangan. Yung bangan ay yun yung pinakaimbakan ng mga binhi o ng mga inani niya. Sabi niya, ganito ang aking gagawin. Ibabagsak ko o sisirain ko ang aking dating bodega at ako'y magpapatayo ng mas malaki pang bangan, mas malaking bodega, at doon ko iimbak ang lahat ng aking mga inani at sasabihin ko sa aking sarili, kaluluwa ko, ikaw ay magpahinga, kumain, uminom at magpahinga ka dahilan marami ka na nakaimbak na pagkain sa mahabang panahon. So ganun siya kakampante sa kanyang buhay. Ngunit sabi ng Luke chapter 12, pinakita ng ating Panginoon dito sa verse na ito. Sa verse na ito ay makikita natin. Gusto kong bigyan ng pansin dito sa verse na ito. I want to read Luke chapter 12, verse 19. Sabi rito, and I will say to my soul, verse 18, then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build larger one. And there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, soul, you have many goods and you have many goods laid up for many years to come. Take your ease, eat, drink, and be merry. Sabi niya, ikaw ay kumain, uminom, at magpakasaya ka sapagkat marami ka na nakaimbak na pagkain sa mahabang panahon. So, ganun ang kumpiyansa ng isang tao kapag meron siyang maraming bagay na sa kanyang buhay. Ang buhay niya ay masaya, payapa, panatag, at walang anumang bagay na inaalala dahilan maraming nakaimbak para sa kanya. Ngunit sabi rito ng sumunod na pangusap, well, ito yung perspective o yung tingin ng isang tao sa kanyang sarili kapag siya ay mayaman. Kapag siya ay merong salapi at merong mga nakahandang pangangailangan sa kanyang sarili.
ay sa tingin niya sa kanyang sarili ay ito. Ngunit nang siya ay tiningnan ng Diyos, sabi ng sumunod na verse, sa verse 20, But God said to him, You fool, ikaw na mangmang, sabi niya, this very night your soul is required of you, and now who will own what you have provided or prepared? Sabi niya, ikaw na isang mangmang na lalaki, sa gabing ito, ikaw na haling, hihingin sa inyo, sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Mga kapatid, makikita natin dito, ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili ay mayaman. Ngunit ang problema, yung kayamanan na kanyang na-acquire o kanyang naihanda ay kailanman ay hindi niya ito madadala sa kanyang sarili. Diba? Hindi niya ito madadala sa kanyang sarili. Yung yaman na meron siya ay hiwalay sa kanya. Ngunit sabi rito ng ating Panginoon, sabi niya, ikaw na haling, sa gabing ito, hihingin sa iyo ang iyong kaluluwa at mapapakanino ang lahat ng mga bagay na iyong inihanda. So makikita natin dito, ganito ang isang taong mayaman lamang sa salapi o sa mga bagay sa mundong ito ay hiwalay sa kanya. At kung siya ay aalis sa mundong ito, maiiwan niya ang kanyang kayamanan dito sasama sa kanya. Mangyayari ang sinabi ng Banal na Kasulatan na sabi niya, hubad ang isang taong dumating sa mundong ito at hubad din siyang aalis sa ibabaw ng sanlibutan. So, ngunit sabi rito ng verse 21, so is the man who stores up treasure for himself and is not rich toward God. Kaya say amen. Sabi niya, silang mga tao na gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi siya mayaman sa harapan ng Diyos. Hindi siya mayaman sa harapan ng Diyos. Dahilan yung kayamanan na meron siya ay hindi hiwalay ito sa kanya. Pero alam niyo ba, ang isang tunay na kayamanan, ay isang bagay na nasa iyo na hindi mawawala sa iyo. Diba? Yan ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay isang bagay na nasa iyo at kahit saan ka man magpunta, ay daladala mo ang kayamanan ito. Daladala mo ang yamang ito. Yun ang tunay na kayamanan. Yun ang tunay na kayamanan na pinapakita. Kaya sabi nito, so is the man who stores up treasure for himself is not rich toward God. Hindi siya mayaman sa paningin ng Diyos. Ang tingin ng Diyos sa kanya ay kagaya ng Book of Revelation chapter 3. Sinasabi mo na ikaw ay mayaman, ikaw ay nagkamit ng lahat ng mga bagay, ngunit hindi mo alam na ikaw ay dukha, maralita, hubad, at bulag. Just Revelation chapter 3, verse 17. Because you say, I am rich and have become wealthy. Sabi niya, sinasabi mo na ikaw ay mayaman at ikaw ay nagkamit ng kayamanan at hindi ka nangangailangan ng anuman. So ganun ang tingin ng isang tao. And you do not know that you are wretched. Yung wretched dito ay pinapakita ay kaaba-aba, kahabag-habag, kawawa ang kalalagayan, kaawa-awa ang kanyang kalalagayan, miserable. Kaawa-awa ang kanyang kalalagayan, miserable and poor and blind and naked. So, naalala ko ang description ng sa church ages, pinakita ang paningin ng tao sa kanyang sarili, ngunit kapag ang Diyos ang nag-diagnose sa kanya, kapag ang Diyos ang tumingin sa kanya, ay siya ay hindi mayaman sa harapan ng Diyos.
Marami siyang material na mga bagay na meron sa kanyang sarili, ngunit hindi siya mayaman sa Panginoon. Ngunit makikita natin, ano ang pinapakita na tunay na yaman na makikita at sa tingin ng Panginoon, ang taong ito ay mayaman. Well, makikita natin na pinakita ko kanina na ang kayamanan ng mundong ito ay hiwalay sa kanya. Hindi niya nadadala. Pero ang isang tunay na kayamanan ay nasa iyo mismo at ito ang nagiging daan para ang isang tao ay maging valuable. So, dito sa ibabaw ng salibutan, kapag meron kang salapi, kayamanan, mga nagkakamit ng mga bagay sa mundong ito, ang tingin ng tao sa taong yun ay valuable. Mahalaga siya. At ngunit, alam nyo ba, ang pinapakita ng verse na binasa natin kanina sa Book of James, pinakita roon na ang tunay na kayamanan ng isang tao ay ang pananampalataya. How many can say amen to that? Ang pananampalataya. Ngunit, ang pananampalataya ay, alam niyo ba na ito ay hindi ibig sabihin kapag ikaw ay meron ng pananampalataya at nagkamit at nagkaroon ng pananampalataya, sa pasimula ay ikaw ay mayaman na kagad. Well, alam niyo ba na ang pananampalataya, ito ay nag-i-increase ang kanyang value. At ito yung pinapakita ng James chapter 3. So, hindi ko malala kung binigay ko na ba yung title ko. So, yung gusto kong bigyan ng pansin na yung poor but rich in faith. So, pinakita rito, listen, my beloved brethren, did not God choose the poor of this world to be rich in faith? To be rich in faith. So, makikita natin na ng isang tao, well, alam niyo ba na ang isang taong nagpasimulang sumampalataya, ang isang taong nagpasimulang sumampalataya ay yung pasimula pa lamang ng kanyang pananampalataya ay siya ay mas mayaman na kaysa sa taong mayaman sa ibabaw ng salibutan ito. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Ulitin ko, ang isang taong nagpasimulang nagkaroon ng pananampalataya, ay mas mayaman siya sa mga tao na narito sa libutan ito. Well, it seems kapag ito ay narinig ng ilan, ay isipin ikaw ay nahihibang, ikaw ay nagpapantasya, ikaw ay nag-iisip ng kung anong bagay, maring ikaw ay nasisiraan ng bait. Pero, ang sabi ng ating Panginoon, ang isang tao na mayaman siya, at kung siya ay mayaman sa literal na mga kayamanan, kung siya ay kukumpara sa isang taong merong pananampalataya na nagpapasimula ang kanyang pananampalataya, well, mas mayaman siya dun sa taong yun na mayaman. Alam niyo kung bakit? Ang banal na kasulatan ay nagsasabi, ang katubusan ng kaluluwa ay napakamahal. Amen kasi amen. Psalms chapter 46. Nagsasabi roon na ang katubusan ng kaluluwa ay mahal. Alam niyo ba na ang isang taong mayaman na hindi pa niya tinanggap ang paraan ng kaligtasan, well, ang isang tao na meron ng pananampalataya para sa kanyang kaligtasan, dahilan ang kaligtasan ay kailanman hindi kayang bilhin ng salapi. Kahit ang isang tao ay meron siyang kayamanan sa ibabaw ng sanlibutan, naalala ko ang sabi ni Apostol Pedro nang makita siya ni Simon na Simon na magician, nang makita niya na ipinapatong ni
Peter and John ang kanyang kamay sa mga taga Samaria, at ang bawat patungan ng kanyang kamay ay tumatanggap ng Espiritu Santo. Ang kanyang ginawa ay kinuha niya ang kanyang supot at sinabi niya, narito ang salapi, narito ang pera, narito ang ginto, narito ang pilak. Bigyan mo ako ng kaloob na yan upang sino man ang aking patungan ng aking kamay ay tumanggap sila ng Espiritu Santo. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ikaw ay walang anumang bahagi sa bagay na ito dahilan ng iyong puso ay hindi tama sa harapan ng Diyos. At sabi niya, mapapahamak ka kasama ng iyong salapi. Now, makikita natin. Nakuha niyo ba, mga kapatid, ang punto na pinapakita ko sa gabing ito? Ng isang taong mayaman sa mundong ito, at kung ikukumpara sa isang taong tumanggap ng kaligtasan, ay mas mayaman siya kaysa sa taong mayaman sa ibabaw ng sanlibutan ito. But, tandaan niyo mga kapatid, ang taong ito ay nagpasimula pa lamang sa pananampalataya. At ang pinapakita ko sa verse na ito, pinapakita ng verse, sabi niya, pinili ng Diyos ang mga dukha ng mundong ito upang maging mayayaman sa pananampalataya. To be rich in faith. Maging mayaman. So, mula sa isang kalalagayan ay patungo ang isang mananampalataya sa kanyang pagyaman sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, pinapakita ko na ang isang merong nagpasimula, tinawag ng Panginoon na merong pinagkalooban siya ng kaligtasan. Well, ang kaligtasan ay isa sa mahal na bagay. Sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, aanihin ng tao, makamtan niya man ang lahat ng bagay sa mundong ito kung mawawala ang kanyang kaluluwa. Ano ang kanyang ipapalit sa kanyang kaluluwa? So, pinapakita rito, mga kapatid, kapag ang isang mananampalataya, isang anak ng Diyos, ay nagpasimulang lumapit sa Panginoon, ito ay pasimula ng kanyang journey papunta sa pagyaman sa pananampalataya. Nakukuha niyo ba ako, mga kapatid? Patungo, ito ay pasimula ng kanyang paglalakbay tungo sa pagiging mayaman sa pananampalataya. Well, sa unang bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay ang kanyang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ang kaligtasan ng kaluluwa na hindi kayang bilhin ng anumang mga bagay sa mundong ito. But, habang siya ay nagpapatuloy ng kanyang paglilingkod, well, alam nyo ba na ang value ng kanyang pananampalataya ay tumataas. Tumataas. Nagkakaroon ng, at ito yung pinapakitang tunay na kayamanan. Alam niyo kung bakit? Dahilan ang kayamanan ito ay hindi hihiwalay sa iyo. Mawala ka man sa ibabaw ng sanlibutan ito, umalis ka man sa mundong ito, pumunta ka sa ibang dimensyon, dala-dala mo ang kayamanan ito. Ito yung kayamanan na hindi hihiwalay sa iyo, hindi iiwan, hindi mo iiwan ito, hindi mo ipapamana sa iba. Well, meron ding ganitong factor ang kayamanan ito. Ito rin ay naipapamana. Diba? Ito rin ay naipapamana. Sabi pa ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, sabi niya, ang tingin sa amin ng mga tao,
kami ay mga dukha, ngunit nagpoposes ng lahat ng mga bagay at nagpapayaman ng marami. So ito yung ganitong bagay na ipapamana pa rin. Itong klase ng kayamanang ito ay naipapamana, na ibibigay sa iba. Naalala ko sabi ni Apostol Pablo nang sinulatan niya si Timoteo, sabi niya, nakita ko na ang pananampalatayang taglay-taglay mo ay unang naroon sa iyong lola, na ito naman ay naroon sa yung lolang si Lloyd, if I'm not mistaken, at sabi niya, at ito'y nakita ko rin naman sa iyong ina na si Eunice. At ang pananampalatayang ito ay nasa iyo din naman. Do you get the point? That this kind of faith, or that this kind of treasure, or yung kayamanang ito ay naipapamana, naibibigay. At higit pa sa lahat, yung unang tinanggap mo na pananampalataya ay ito ay meron siyang potential na tumaas ang kanyang value. Well, mga kapatid, dapat nating makita ang ganitong bagay, na ang pananampalataya na meron ka, ito ay merong potential na tumaas ang kanyang value. At mamaya makikita natin ang ganitong bagay. So, alam nyo, dito sa mga bagay sa mundong ito, ang paraan ng transaction na pwede nating gamitin ay sa pamamagitan ng pera, dollar, euro, yen, o ano pa mang klase ng currency. Ngunit mga kapatid, sa makalangit na dako, sa ang mga bagay na makalangit, ay hindi mo ito pwedeng bilhin ng dollar, ng euro, ng anumang klase ng mga currency. Well, ang paraan para ikaw ay makapag-transact doon sa langit, sa mga bagay sa langit, ang kailangan mo ay pananampalataya. At ang sabi ng ating Panginoon sabi ng Apostol Pablo, when he described faith, pinakita niya rito ng verse 6. Sabi niya, 11 verse 6 ng Book of Hebrews, and without faith, it is impossible to please Him. See, kung ang tao ay walang pananampalataya, imposible siya na makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Imposible siyang magbigay ng kaluguran sa Kanya, sapagkat sino man, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Now, pinakita rito, if we will go to verse 1, pinakita rito ng verse 1, now, faith is the substance. Ang King James Version ay nagpapakita, faith is the substance. Faith is the substance. Kung monetary pa, it seems na ang pananampalataya ay kagaya ng pera. Kagaya ng pera upang ikaw ay makapag-transact. See, yun yung yung gagamiting pangpalit, di ba? Di ba? Yung pera, yung currency ay ginagamit natin pangpalit ng mga bagay na kinakailangan, ngunit yung pera ay may denomination yan, di ba? May iba-ibang value yan. Merong yung mga bills na yan, merong 1,000, merong 500, may 200, may 100, at pababa ang kanyang currency. And then kinakailangan mo ng mas malaking halaga para ikaw ay makabili ng mamahaling mga bagay. Diba? So, gayon din naman pag pinag-usapan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ito ay ginamit dito sa verse na yan ng King James Version. Faith is
the substance. Faith is the substance. It seems na parang ang pananampalataya ay kagaya ng monetary na bagay. Kagaya ng salapi. In fact, merong statement kung babasahin natin ang ating ang message ng ating kapatid sa isang message niya sa I stand at the door and knock. Sabi rito, sa 190, you believe you're healed? You believe that? By His stripe has something anchored down in your heart. You have the 25 cents that's going to make you walk from the building. Do you have it? Sabi niya, raise your hand. I have it. It's an anchored faith. I don't care how long it takes, how many days, how many hours. I've got the purchase power of my healing right now. Sa ibang pangungusap naman ng ating kapatid, sabi niya, kapag ang isang bata ay nagugutom, ay sabi niya, at kailangan niya para makakuha siya ng tinapay at mapatid ang kanyang gutom, ay kinakailangan niya ng tinapay. Ngunit, kung siya ay meron siyang, ang ginamit niya ng currency sa panahon yun is 25 cents. So, maliit pa yung ganong, sabihin natin, yung pagbili ng tinapay nung araw ay mga mura pa yung mga bilihin. So, yung meron siyang 25 cents. Ngunit ngayon, wala nang 25 cents na mabiling tinapay ngayon. Pero sabi niya, kung meron ang batang ito, ay meron siyang 25 cents na hawak-hawak. Yung 25 cents na kanyang hawak-hawak, ay yun yung kanyang kasiguraduhan na siya ay makakabili ng tinapay. Diba? The 25 cents that he has sa kanyang kamay. At sabi niya, bagamat medyo malayo yung kanyang pupuntahan, maaring yung tindahan ay tatawid pa siya ng ilog, tatawid pa siya maglalakad pa siya ng malayo, pero alam niya, sigurado siya na makakakuha siya ng tinapay sapagkat hawak niya yung 25 cents. Nandoon niya inilarawan ang pananampalataya. So gaano man tumagal ang ilang panahon, but meron siyang assurance. Faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. At sabi niya, masaya yung batang naglalakad, papunta doon sa tindahan. Alam niya, pagdating niya doon sa tindahan, makakakuha siya ng tinapay sapagkat meron siya ng 25 cents. And that's the value. Ganun pinapakita ang pananampalataya. So makikita natin na ang pananampalataya ay magiging daan para ating makuha ang mga bagay na makalangit. Kasi amen to that. Para makuha. Well, pinagpala tayo, sinabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, we are blessed, sabi rito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Well, pinagpala tayo ng Diyos, sabi niya, pinagpala tayo, sabi rito, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ngunit hindi nakadetalye diyan na para makuha natin ang mga bagay na makalangit ay kinakailangan ng pananampalataya. Kinakailangan ng purchase power, kapangyarihan para makuha ang isang bagay. At ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, ask anything in my name. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. So makikita natin,
Pinapakita ko na ang isang mananampalataya kay Kristo, sa unang pagtanggap niya kay Kristo, ay meron siya ng pananampalataya. Tingnan ninyo ang aklat ng 2 Thessalonians chapter 3, verse 2. 2 Thessalonians chapter 3, verse 2. Verse 1, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord will spread rapidly and be glorified, just as it did also with you. And that, verse 2, and that we will be rescued from perverse and evil men, for not all have faith. At sabi niya, upang kami, sa wikang Tagalog, upang kami ay mga ligtas sa mga taong walang katwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Hindi lahat ng tao ay mayroong pananampalataya. So pinakita rito na meron lamang, di ba? So makikita natin na kung merong mga taong mayayaman, merong mga taong may pananampalataya. At sila ang sinasabi ng ating ni Apostol Pablo, hindi lahat ng tao ay merong pananampalataya. Ngunit, kapag ang isang tao ay meron ng pananampalataya, in the first place, ng pagdating ng pananampalataya sa kanya, ito ay kagaya ng ibinigay ng ating Panginoon doon sa yung mga talentong ibinigay sa kanila. Diba? Yung talento ay merong binigyan ng 5, binigyan ng 3, binigyan ng 2, at binigyan ng 1. So, lahat sila ay merong potential na ito ay lumago. Ito ay dumami. Ito ay lumaki ang kanyang value. Kagaya ito ng isang, parang isang puhunan na meron ng isang tao, at kapag siya'y meron na ito, then kapag kanyang nilagay sa business, and then mula sa panahong yun, ito ay mag-accumulate o maglalaki ng lalaki, at lalaki ang kanyang value. At mga kapatid, ganito ang kalalagayan ng pananampalataya. Kapag mayroong maliit na pananalapi ang isang tao, siyempre ang kaya niya lang bilhin ay yung kasing katumbas ng value ng pera na meron siya. Diba? Kung ano yung value na meron siya, ay yun lamang kanyang mabibili. Kung ano yung pera, yung halaga na meron siya, ay yun lamang ang kanyang mabibili. Pero alam nyo, gusto kong makita ninyo ang ganitong kalalagayan, paano dinescribe ni Paul ang buhay ni Abraham. Pansinin ninyo ang buhay ni Abraham sa book of Hebrews chapter 11. Sa book of Hebrews chapter 11, pansinin ninyo na 2 beses pinakita si Abraham. I don't know if you notice that. Na si Abraham ay 2 beses ipinakilala ni Paul sa Hebrews chapter 11. Sa verse 8 at sa verse 17. Now sabi rito ng verse 8, by faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he went out,
not knowing where he was going. Sabi sa Tagalog, sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ito yung pasimula ng chapter 12, diba? Genesis chapter 12. Ito yung pasimula ng kanyang journey sa pagtawag ng Diyos sa buhay ni Abraham. Siya ay si Abraham nang siya'y tawagin doon sa lugar ng Chaldee, ng Babylon. At sinabi rito nang siya'y tawagin ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, lumabas ka, umalis ka rito, iwanan mo ang iyong mga mahal sa buhay, pumunta ka sa isang lugar na aking ituturo sa iyo, at doon ikaw ay aking pagpapalain, ikaw ay aking gagawing isang dakilang bansa, padadakilain ko ang iyong pangalan, pagpapalain kita, at ikaw ay magiging pagpapala. By that promise, Abraham went, sabi rito. Abraham, when he was called, obeyed. Sa wikang Ingles ay pinapakita roon yung salitang called, nang siya ay tinawag. When he was called, obeyed. Lumabas siya para sa lugar na sinabi ng Panginoon, sinabi sa kanya na kanyang tatanggapin as an inheritance, at siya umalis. Hindi man niya alam kung saan siya paroroon. And you know, ito yung, sabihin pa natin, pinakita ko kanina, ito yung pasimula. Pasimula ng kanyang pananampalataya. Pero at this point of time, si Abraham ay sabihin natin, maliit pa ang value ng kanyang pananampalataya. Dahil ito ay pasimula, ito ay pagtawag sa kanya. Ito ay calling sa kanya. Pagtawag sa kanya. But along the way, alam niyo ba na ang pananampalataya ni Abraham ay nagpasimulang tumataas ang kanyang value. Tumataas ang kanyang value. Well, at ang pagtaas ng kanyang ng value ng kanyang pananampalataya ay habang siya ay lumalakad sa pag-akay ng Panginoon at may mga bagay na kanyang naranasan, at yung mga bagay na kanyang naranasan, alam niyo ba na ito ay nagiging daan upang ang kanyang value ng kanyang pananampalataya ay tumataas din naman. Mga kapatid, alam niyo ba na ang mga bagay na ating karanasan sa buhay paglilingkod sa Panginoon, whether anuman ang ating mga naranasan sa buhay, mga ito man ay mga pagsubok, ito man ay mga bagay na ating mga pinagdadaanan, lahat ng yan ay nakadesenyo para magpataas ng value ng ating pananampalataya. Did you know that? Well, sabihin natin, meron tayong mga pinagdadaanan, ilan sa ating mga pinagdadaanan ito'y pagsubok. Meron din namang mga pinagdadaanan natin na ito'y mga consequence. Ito'y consequence ng ating mga maling pasya, maling desisyon, maling mga bagay, pagkakamali, pagkakasala kung magkaminsan. But above all things, lahat ng mga bagay na ito, lahat ng yan ay dinisenyo, ginagawa ng Diyos para ang ating pananampalataya ay tumaas ang kanyang value. Well, kapag ikaw ay nagkamali, at kung ikaw ay na-realize mo ang iyong pagkakamali, ang iyong pagkakasala, and then ikaw ay lalapit sa Panginoon at hingi ng tawad at kikilalanin ang iyong pagkakamali, and then ikaw ay makaka-recover.
ang iyong pagkakamali ay magiging isang stepping stone upang ang iyong pananampalataya ay tumaas ang kanyang value. At kung ikaw naman ay susunod sa kalooban ng Panginoon, ang iyong pagsunod sa kanyang kalooban ay magiging daan din naman ng pagtaas ng value ng iyong pananampalataya. So whether anuman ang mga bagay nito, praise be to God, sabi ng banal na sulatan, the steps of a good man are ordered by the Lord. He caused all things to work together for good to them that love God, to those who are called according to His purpose. Na kahit man ang ating mga bagay, well, kung tayo man ay nagkamali sa ating mga paghakbang sa pananampalataya, we will suffer the consequence. Ang Diyos ay hindi konsentidor. Hindi niya kinukonsinti ang isang mananampalataya. Magsasuffer siya ng consequence, pero yung consequence na kanyang maranasan, ito pa rin ay magpapataas ng value ng kanyang buhay. At kung siya man ay daan ng Panginoon sa pagsubok, idaan man siya sa pagsubok, ang pagsubok na ito ay isang daan, isang paraan upang pagtaas ng value ng kanyang pananampalataya. Now, mga kapatid, mapapansin ninyo, verse 8, by faith Abraham, when he was called. By faith Abraham, when he was called. Then by faith he obeyed. By faith he obeyed. Umalis siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, but by faith, he's using his faith. He's walking by faith, not by sight. Siya'y lumakad sa pananampalataya. Dahilan ang kanyang tiningnan ay ang pangako ng Diyos. Dadalhin kita sa lupain na aking tuturo sa iyo. Papagpapalain kita, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, gagawin kitang isang malaking bansa, at gagawin kitang blessing. And sa pamamagitan ng pangakong yun, hinawakan niya at yun ang kanyang unang hakbang ng pananampalataya at siya ay sumunod. But you know, pagdating ng chapter 17, or rather, verse 17 rather. Verse 17, ano sabi ng verse 17? By faith, Abraham, when he was tested. Ibang value na ng pananampalataya ito. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. This is another level of faith of Abraham. I believe na ibang Abraham na ang narito sa verse 17. Diba? Ibang Abraham na ang nasa verse 17 kaysa sa Abraham na nasa verse 8. Well, di ba sa Ed, isang Abraham yan? Well, isang Abraham yan, pero yung value ng kanyang faith ay magkaiba na. Magkaiba na ang value ng kanyang pananampalataya. In fact, hindi isinama rito ni Paul, pero sa ibang sulat ay meron siyang pinakita na in between ng verse 8 at ng verse 17, ito yung calling niya at ang testing, pero sa kalagitnaan ng kanyang buhay ay yung kanyang pananampalataya na pinakita sa Romans chapter 4. Diba? Sabi rito sa Romans chapter 4, verse 17, pinakita ng pangusap dito ni Apostol Pablo. Anong sabi riyan? As it is written, a father of many nations. Well, alam nyo, kung saan to? Well, ang tinutukoy ng Hebrews chapter 11 verse 8 ay yung Genesis chapter 12. Ang tinutukoy niya sa verse 17 ay yung Genesis 22. Pero ang tinutukoy rito sa chapter 4 verse 17 ay yung Genesis chapter 17. Diba? So, sinabi ng Panginoon na Father of many nations,
have I made you in the presence of him whom he believed, even God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. At ito yung kanyang kalalagayan na siya ay matanda na at si Sarah ay baog. At di lamang baog, kundi matanda na rin at nakalipas na ang panahon ng kanyang panganganak. Yung possibility na magkaroon siya ng anak ay lumipas na. But verse 18, in hope, against hope, he believed. Laban man sa pag-asa, siya ay umasa at sumampalataya upang siya ay maging ama ng maraming mga bansa ayon sa sinabi ng pinahayag sa kanya na ganon magiging kasing dami ang iyong binhi. So shall your descendants be. Ganon maging karami ang iyong binhi. Ang tanging bagay na kanyang hinawakan ay yung sinabi ng Panginoon, tingnan mo ang langit, bilangin mo ang bituin sa langit. At sabi niya, kung mabibilang mo ang bituin sa sangkalangitan, ganon maging karami ang binhi na aking ibibigay sa iyo. And Abraham believed, that's chapter 15. Pero, yung pananampalataya niyang yun ay kanyang dala-dala hanggang sa dumating ang chapter 17, 18, 19, and 21, and 20. Hanggang sa, sabi rito, without becoming weak. Sa verse 19 sa wikang Tagalog, na hindi siya, verse 19, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ng kanyang katawang tulad sa patay na, gayon siya'y may mga 100 taon na at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. So, it keeps on increasing. His faith keeps on increasing its value. Ang pananampalataya ni Abraham ay nagbabago ang kanyang value. Yumayaman siya. Lumalaki ang value o ang kakayanan na ma-acquire ang ilang mga bagay na hindi nang hina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay, gayon may 100 taon na ni ang pagkabuog ng bahay bata ni Sarah. And verse 20, kundi sa pagtingin saan? Sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alilangan sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. It keeps on increasing. And verse 21, na siya ay lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Ano ang kanyang tanging consideration? Ang tanging bagay na kanyang kinoconsider ay yung sinabi ng Diyos, ganyan maging karami ang iyong binhi. At ito ay naging daan. Well, alam natin, may mga bagay na dinaanan si Abraham, may mga ups and down. Pero ang lahat ng mga bagay na ito ay naging daan para sa pagtaas ng value, ng yaman ni Abraham. Hindi sa physical, hindi sa material, kundi sa spiritual na kalalagayan.
So siya ay tumataas. Kaya ang kinoconsider niya rito, yung sinabi doon sa Genesis 15, so shall your descendants be. Yun ang kanyang consideration. Yun lang bagay na kanyang binibigyan ng pansin, ganun magiging karami ang iyong binhi. Na pinatunayan ng Diyos na siya ay bibigyan ng anak ng Panginoon. At sabi rito, na kanyang, verse 21, being fully persuaded or fully assured that what God had promised, He was able also to perform it. Anuman ang sinabi ng Diyos ay kanyang anumang sinabi ng Diyos ay kanyang isasagawa ang mga bagay na kanyang ipinahayag. See, pinakita rito ng verse na ito, what God had promised, He was able also to perform it. So alam nyo, bawat panahon sa buhay ni Abraham ay meron siyang bagay na kinoconsider. Meron siyang bagay na hinahawakan. Merong bagay na kanyang hinahawakan at ito ay nagiging daan upang kanyang makamtan ng isang bagay. Anong nakamtan ni Abraham? Ang nakamtan niya ay yung sinabi ng Panginoon na siya ay nagkaroon ng anak sa panahon ng kanyang katandaan. Nangyari sa kanya yung sinabi ng ating Panginoon. But kung sa panahong ito ay ipinanganak si Isaac at sinabi ng banal na kasulatan, and Sarah, and by faith also Sarah was received strength to bear a child. Now mga kapatid, kung ating titingnan ang sumunod na bahagi sa buhay ni Abraham, ay ibang bagay na pagdating po sa tinatawag na verse 17. Dahilan dito ay ibang bagay na nang siya ay subukin ng Panginoon. Nang siya ay subukin ng Panginoon, makita natin na ang pagsubok ay hindi po ito para i-destroy ang sino man sa bawat isa sa atin. Tandaan natin mga kapatid, ang pagsubok ng Panginoon, kapag ito ay pagsubok na galing sa Panginoon, the intention of this is not to destroy you, but what? To prepare you for something else. Upang ihanda ka sa mas iba pang higit pang bagay. Kasi dito, pinakita doon sa verse Hebrews 11, verse 17, sabi niya, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was offering up his only begotten son. Now, pinakita natin sa ganitong bagay ang pagtaas ng value ng pananampalataya ni Abraham. Hindi lamang siya yumaman sa mga bagay na material. O kasama nito ay makikita natin ang pagyaman ng mga material na bagay. Ngunit, ang isang bagay na yumaman na siya'y pinagyaman ng Panginoon ay sa pananampalataya. Na ang bagay na ito, nang si Abraham ay nawala na, pero nakakabit pa rin sa kanya ang kayamanang ito. Do you get my point? Nakakabit pa rin sa kanya ang ganitong kayamanan ng pananampalataya. Kaya pinakita rito ng si Abraham ay
subukin ng Panginoon ay na kanyang ihandog si Isaac at na kanyang tinanggap sa pamamagitan ng pangako, ay inihandog ang kanyang kaisa-isang anak. Dahilan sa verse 18, ang sabi ng verse 18, sabi niya, it was he to whom it was said. Ito'y sa kanya sinabi, ito'y kay Abraham sinabi, ang pangungusap na ito. In Isaac, your descendants shall be called. Pinakita niya ngayon, ang malinaw na pinakita ng Panginoon kay Abraham, sabi niya, alam niyo ba kung kailan ito ang pangakong ito? Kung kailan ito pinahayag, ito ay pinahayag sa chapter 21 ng Book of Genesis. Kailan ito nangyari? Nang matapos iawatin si Isaac sa suso at siya ay pinaghandaan. At sa panahon yun, he was about, I think, mga 2 or 3 years old, 2 years old or 3 years old, something like that. At nang siya iwin, ay pagkatapos noon, ito naman yung panahon na si Ismael ay kanyang niloloko, pinaglalaroan, binubuli marahil si Isaac sa panahong yun, at ito ay hindi minagaling ni Sarah at nagalit siya at sabi niya kay Abraham, palayasin mo ang alipin kasama ng kanyang anak sapagkat ang anak ng alipin ay hindi maaaring maging kasamang tagapagmana ng aking anak. At ito yung mabigat na bagay sa buhay ni Abraham, na palayasin ang kanyang anak. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Si Ismael ay aking pagpapalain. Pero kay Isaac, manggagaling ang binhi mo. Palalayasin si Ismael, paalisin sa sambahayan nila, pero sabi niya, pagpapalain ko siya, pero ang iyong binhi ay manggagaling kay Isaac. So doon nanggaling yung pinakita ni Paul sa Hebrews chapter 11. Sabi niya, in Isaac your descendants shall be called. At ito ang pinanghawakan ni Abraham nang siya ay utusan ng Panginoon na ihandog si Isaac bilang handog na susunugin. And you know, mga kapatid, sa panahong ito, we know this story, makikita natin gaano na kalaki ang value ng pananampalataya ni Abraham. Na nagawa niyang, anong description ni Paul sa Hebrews chapter 11, anong sabi ron sa verse na ito? Sa Hebrews 11, sa verse 18. Verse 18, your descendants shall be called. Verse 19, he considered that God is able to raise people even from the dead, from which he also received him back as a tithe. Now, ibang bagay na ito, mga kapatid. Kumbaga, sa kasabihan pa, ibang level na ito. Ibang level of faith na ang ganitong bagay. Dahilan, hindi lamang niya kayang sumunod, kaya niya na ring sampalatayanan na kahit si Isaac ay mamatay, ay siya ay bubuhayin ng Diyos para matupad lamang ang sinabi ng Panginoon na kay Isaac manggagaling ang iyong binhi. Kay Isaac manggagaling ang iyong binhi. This is another level. So, sa panahong ito ay iba na ang value. Kaysa sanang siya'y unang tawagin doon sa Chaldean, nang siya ay
tawagin ng Panginoon upang lumabas. It is an expression of faith. It is an act of faith. Ito'y isang pagdidisplay ng faith. Pero iba na ang dinidisplay sa panahon ito. Makikita mo na ang yaman ng pananampalataya. Do you get my point? Makikita mo na ang yaman ng pananampalataya na kaya niyang, hallelujah, kung nagawa niya sampalatayanan na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita ng pangako na ibigay si Isaac at ngayon sa kanyang pagkakilala sa ganitong bagay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Kinilala niya na kahit si Isaac ay masunog, mamatay, siya ay bubuhayin ng Diyos para lamang tupdin ang kanyang salitang si Isaac, manggagaling ang iyong bini. Now mga kapatid, nakikita natin sa ganitong bagay. Alam nyo, isa sa bagay na aking napansin, nang si Isaac ay ihandog ng Panginoon, ito yung point naman na aking pinapakita na yung pananampalataya ay naipapamana. Itong klase ng kayamanan ng pananampalataya ay naipapamana. Alam niyo ba na nang si Isaac ay ihandog ay hindi po siya batang-bata. Huwag nating isipin na si Isaac ay marahil mga sabihin pa natin wala pa siya sa teen. Ang tawag po rito nang siya ay ihandog ni Abraham sa Panginoon, ginamit yung silitang lad. Ang lad ay ito'y between adolescence and adulthood. So meaning to say, tingnan ninyo yung description sa Genesis chapter 22. Tingnan ninyo kung batang-bata ba yung inihandog ng sumunod si Abraham. Sabi rito ng verse 5 ng chapter 22, And Abraham said to his young men, Stay here with the donkey, and I and the lad will go over there and we will worship and return to you. So yung salitang lad dyan ay hindi siya yung sabihin 10 taong gulang o 12 anyos. Well, it's far more older than that. Dahilan ang lad ay sa pagitan ng adolescence and adulthood. Now, isa pang point na titingnan natin. Sabi rito ng verse 6, And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac, his son. Kung ang kasama ni Abraham ay isang batang-bata, well, nakakaawa naman siguro pagpasinin niya ng kahoy. Diba? Kung yan mo isipin na 2 stick lang yung pinadala kay Isaac, well, pinadala sa kanya ay bungkus ng kahoy. At isipin niyo kung siya ay bata, maliit na bata, ay ipapasan sa kanya ang wood na ito. Well, nakuha niyo yung logic mga kapatid, nakuha niyo yung punto ko. Meaning to say, si Isaac sa panahong ito ay meron ng kaisipan. Ibig sabihin, alam niya na mga bagay na nangyayari at na
na practice, nalaman niya na ang mga paraan ng paghahandog. Hindi siya bata na nagtatanong. In fact, sabi rito ng sumunod na pangusap, Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac, his son. Ipinapasan sa kanya ang isang bungkus ng kahoy and laid it on Isaac, his son, and he took in his hand the fire and the knife, so the two of them walked on together. Isaac spoke to Abraham his father and said, "My father." And he said, "Here I am, my son." And he said, "Behold the fire and the wood, and where is the lamb for the burnt offering?" Ibig sabihin, may isip na, alam na ni Isaac ang mga bagay na paraan ng paghandog na ginagawa ni Abraham. Nahirati na siya sa panahon ng paghandog ni Abraham. At bilang anak, ay nakita niya ang lahat ng bagay na ginagawa, ang paglilingkod ni Abraham sa Diyos, ang pagsunod niya sa Diyos, ang paglilingkod niya sa Panginoon. At ito yung isang paraan na kanyang naipamana kay Isaac. So, most probably, ang edad ni Isaac ay hindi po siya tataas ng 30 anyos pababa. So, yun ang kanyang edad. Alam nyo kung bakit? Dahilan pagdating sa chapter 26, makikita ninyo kung paano ang pangusap ng Panginoon kay Isaac. Sabi rito, nang wala na si Abraham, ito naman ay si Isaac na ang mag-aakto ng pananampalataya sa kanyang sarili. So, tapos ng panahon ni Abraham, ngayon naman ay sa panahon ni Isaac. Kaya tinagurian ang Diyos na Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac. Pagdating dito sa verse 3 ng chapter 26, ang chapter 26 sa verse 1 na dinescribe na merong kagutom sa panahong ito. There was a famine, verse 1, in the land, besides the previous famine that had occurred in the days of Abraham. So Isaac went to Gerar, to Abimelech, king of the Philistines. Gaya ng ginagawa natutunan ni Isaac sa kanyang tatay, kapag merong kagutom, nagpupunta sa Gerar, pupunta sa Egypt, after ng Gerar, punta ng Egypt, at ganun din ang parang plano niyang gustong gawin, base sa nakikita niya sa kanyang ama. The Lord appeared to him and said, "Do not go down to Egypt, stay in the land of which I shall tell you." So dito ay meron ding instruction ng Diyos kay Isaac naman. Sabi niya, huwag kang umalis, huwag kang bumaba sa Egypt, mag-stay ka sa lugar na ito, stay in the land which I shall tell you. Kung saan ikaw ay aking sasabihin. Sabi niya, manatili ka, sojourn in this land, and I will be with you, and bless you, for to you and to your descendants I will give all these lands, and I will establish the oath which I swore to your father Abraham. So nire-recall ng Diyos kay Abraham, manatili ka sa lugar na ito sapagkat ako'y sa iyo, pagpapalain kita, at sabi niya, ikaw, dahilan sa iyo at sa iyong magiging mga anak, ibibigay ko ang lupaing ito at pagtitibayan ko ang aking sumpa na aking sinumpa sa iyong amang si Abraham. And I will multiply your descendants as the stars of heaven, and I will give your descendants all these lands, and by your descendants all the nations of the earth shall be blessed. Verse
Next verse. Because Abraham obeyed me and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Alam niyo ba, ang pinipicture out ng Diyos ay nire-remind kay Isaac. Paano ang Diyos sumunod, o paano si Abraham sumunod sa Diyos nang siya ay mismo ang ihain doon sa dambana. Alam at may isip na malinaw na kay Isaac ang mga panahong ito. So hindi po siya isang maliit na bata. Alam niya ang mga bagay na ginagawa. At alam niya ang mga paano pinakita ng kanyang amang si Abraham ang pananampalataya sa Diyos. At ngayon siya naman ang nasa punto na siya rin ay aakto sa kanyang pananampalataya. At ang ginawa ni Isaac ay sumunod siya sa utos ng Panginoon at kanyang ginawa kung paano ang pagsunod ng kanyang ama sa Diyos. So, ang yamang ito ay naipamana kay Isaac. Nakita niya, malinaw sa kanyang kaisipan, kung paano siya inihandog mismo doon sa harapan ng Diyos. So, may kita natin, puntahan ko ang ilang mga bahagi, mga kapatid, bago ang ating pagtatapos. Ang first, tinignan natin ang James kanina na pinapakita rito na ang future ng isang mananampalataya ay yumaman sa pananampalataya. It will start sa kanyang pagtawag sa kanya, and as ang habang ang panahon ay lumilipas, I believe, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, hindi lamang sila magbibilang ng taon ng kanilang buhay na walang nangyayari sa kanilang pananampalataya. Ngunit, pero, ang purpose talaga ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya habang ang panahon ay lumilipas, ang purpose niya ay magyaman, yumaman, lumago, at magtumaas ang value ng pananampalataya, hindi kagaya ng dati. Kundi lumago. Ngunit pinakita rito, sabi ng 1 Peter chapter 1, sa verse 7. Anong sabi rito? Sa verse 6, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. Basahin natin sa Tagalog ng verse 6. Nasabi niya na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok. Bakit muli? Bakit merong kinakailangan ng sabi sa English ay various trials. Ang ibang version ay nagpapakita sa iba't ibang pagsubok. You have been distressed by various trials. And pinalumbay kayo. Well, makita natin na si Peter ay nagsasabi talaga ng
totoong karanasan ng mga mananampalataya. Na kapag sila ay dinadaan sa ganitong bagay, well, hindi sila immune, hindi sila manhid, sila ay nakakaranas ng distress. Nakakaranas ng kalumbayan, sabi pa rito. Kung kinakailangan ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok. And verse 7, ano sabi ng verse 7? Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri, ikaluluwalhati, at ikararangal sa pagkakahayag ni Hesus Kristo. Did you know, brothers and sisters, na ang paraan para ang value ng pananampalataya tumaas ay sa pamamagitan ng pagsubok. Whether we like it or not. Ito ang pinakita dahilan ang pananampalataya ay pinakitang napakahalaga. Dahilan ng pananampalataya ay ito ang pangunahing pinipreserve ng Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya. Naalala ko ang sabi ng Panginoon kay Peter. Sabi niya, Pedro, Simon, humihingi ng pahintulot sa akin sa Satanas na ikaw ay kanyang ligligin na kagaya ng ilagay sa bistay at ikaw ay ligligin. Nagkagaya ng trigo sa bistayan. Well, mga kapatid, si Satanas ay wala siyang pwedeng gawing kaagad sa iyo maliban siya ay humingi ng pahintulot sa Panginoon. Kasi amen to that. Yan ang arrangement, yan ang pinapakita ng banal na sulatan. Ang bawat mga anak ng Diyos ay ang kaaway ay hingi muna ng pahintulot at kapag ang Diyos ay magbibigay ng kapahintulutan, then ang mga bagay ay mangyayari. At sabi rito, so, upang ang inyong pananampalataya na kagaya ng ginto, na mas higit pa sa ginto, na lalong mahalaga kaysa ginto, na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Well, ang paraan paano ang ginto ay tumaas ang kanyang value, kinakailangan mo siyang idaan sa apoy. And there is no other way. There is no other way. Walang ibang paraan, walang ibang paraan. There is no other way except for the fire. At ito ang nag-aalis ng mga dross. It takes away all yung dumi ng ginto. At ano mangyayari kapag ang ginto ay dinaan sa apoy? Paglabas niya, mas mataas na ang kanyang karat. Tumaas na ang kanyang karat at kapag siya ay wala nang halong anumang ibang material, siya ay solid gold at mas mataas ang kanyang value. You know, mga kapatid, lahat ng bagay dito sa mundong ito ay nagdi-devaluate. Bumabagsak ang kanyang presyo. Bumili ka ng mamahaling sasakyan after 5 years. After, pag iyan ay inilabas na sa kasa, kapag ibibenta mo, it is half of the price kagad. Bagsak na kagad ang kanyang presyo, kalahati na kagad. At kapag tumagal pa, habang nagde-deteriorate yung mga parts niya, ay bumababa na ang kanyang value. Until kapag siya ay lubos na luma na, ay junk shop na lang ang kanyang pupuntahan. Pero alam niyo ba, mga kapatid, tanging ang ginto ang hindi nagde-depreciate.
Ang ginto, ang kahit anong panahon, ay hindi siya pwedeng bumaba ang value. Nananatili ang kanyang presyo. At doon inihalintulad ang pananampalataya. Ito ang pinakapangunahing pinoprotektahan ng ating Panginoon. Sabi niya kay Peter, hinihingi ka ni Satanas sa akin. Humingi siya ng pahintulot na ikaw ay kanyang ligligin na kagaya ng trigo. Pero idinadalangin kita upang iyong pananampalataya ay huwag magkulang. At kapag ikaw ay nakapanumbalik na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Dumaan si Pedro sa pagsubok. Ano nangyari? Pinagkailaan niya ang Panginoon. Not once, not twice, but 3 times. At ngunit, alam natin, kaya't pinapakita ko ang verse na ito, the only thing that our faith na siyang magdadala upang tumaas ang kanyang quality or value ay sa pamamagitan ng pagsubok. Napansin ninyo, it seems magkahiwalay ang statement ni Peter and James. Anong sabi rito? Tayo'y nagagalak sa kabila na tayo ay, sabi niya, sa maikling panahon, kung kinakailangan, ay pinapalumbay tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Sa book of James, just the previous book bago ang Peter, sabi rito ng verse 2, chapter 1, verse 2, sabi niya, consider it all joy, my brethren. Ano sabi sa Tagalog? Mga kapatid, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. It seems, parang magkahiwala yung kanyang statement ni Peter. Sabi ni Peter, pinalumbay kayo ng iba't ibang mga pagsubok. And that's true. Ngunit, sa unang bahagi rin ng pangungusap ni Apostol Pedro, sabi niya, na dito ay tayo'y nagagalak sa kabila na tayo ay dumaraan sa kaunting panahon kung kinakailangan ay dumaraan tayo sa iba't ibang klasing mga pagsubok. So pinapakita ni Peter na ito ang tunay na nangyayari kapag ang pagsubok ay dumaraan, then ang tayo ay dumaraan sa kalumbayan. Pero ano ang magdadala sa iyo sa kagalakan? Dahilan, alam mo, pagkatapos nito, ikaw ay lalabas na kagaya ng ginto. Ito ang sinabi ni Job. Sabi niya, ako ay daraan sa pagsubok, ngunit pagkatapos ito, ako ay lalabas na kagaya ng ginto. So pinakita niya, thank God ito'y binasa rin kanina, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. Now, ang pagsubok sa pananampalataya ay nagre-resulta ito ng pagtitiis. At alam nyo, kapag ang isang bagay na kagamitan ay matibay, mahal na yan. Do you get my point? Kapag ang isang bagay ay matibay, yun yung nagiging daan para siya kumuha ng mas mataas na market value. Sabi niya, kaya yan mahal kasi ganito yan katibay.
Kaya yan mahal kasi kaya niyang mag-stand sa ganitong mga klase ng pressure. Hindi katulad ng mga ibang materyales na pag dumaan sa ganito ay sira na kagad. Pero yung kagamitang ito ay dinaan ito sa pagsubok. Dinaan ito sa test and he can stand the test. At sabi niya, and then magbibigay sila ng guarantee. Magbibigay sila ng guarantee. Yung mga taong yan, 5 years, 10 years, garantisado sila na within that years ay hindi ito masisira. So what makes the thing valuable? Kaya niya na ngayong mag-endure. Hindi na siya madaling humahapay dito at doon. Hindi na siya madaling nasisinsay. Knowing that the testing of your faith produces endurance or patience, sa ibang version. And let endurance have its perfect result, so that you may be what? Perfect and complete and lacking in nothing. Ikaw ay maging sakdal at kumpleto na hindi ka na magkukulang sa anumang mga bagay. Praise be to God. Well, mga kapatid, ito ang nagiging result ng mga bagay na ating pinagdaraanan. Ang nasusubok ay ang ating pananampalataya. At nasusubok din naman natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At doon ay kapwa nagiging matibay ang iyong pananampalataya sa Diyos at ang iyong, hallelujah, endurance, pagtitiis. Dahil alam mo, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay hinahawakan ka niya at di ka niya binibitawan. So pinakita rito na kagaya ng sinabi ko kanina, the future of every believer ay sila ay yumaman sa pananampalataya. Lumaki ang kanilang value. Lumaki, hindi sila mag-depreciate. Hindi sila mawalan ng kwenta. Hindi sila, kaya ang sabi ng ating Panginoon, paano kapag ang asin ay nawalan na ng alat? At wala na siyang kwenta sa anumang mga bagay. Ngunit, pinapakita rito ang pananampalataya. Ginamit ito ni Apostle Pablo, sinulat niya yung salitang from faith unto faith. Mula sa pananampalataya, tungo sa pananampalataya. Na ang pananampalataya ay nagbabago at tumataas. At iba na ang kalalagayan ng pananampalataya sa pasimula. Kapag ang isang mananampalataya ay dumaan na sa ilang panahon, he stand the test of time. Praise God. Kagaya na siya ni David na nagsabi, ang Diyos na nagligtas sa akin sa oso at leon ay siyang Diyos din na magliligtas sa akin sa hindi tuling Pilisteyong ito. Tandaan natin mga kapatid, the future of our faith is to be rich. Ang hahantungan ng ating pananampalataya ay hindi ito stagnant. Kung ito man ay magiging stagnant, ay sometimes ito ay dahilan tayo ay hindi natin ito in-exercise. At kapag dahilan minsan hindi natin ito na-exercise, minsan kinakailangan tayong idaan ng Panginoon sa mga test of time, sa mga pagsubok upang sa ganitong bagay, then tayo ay
Hallelujah. Minsan, kinakailangang ugain ang ilang bahagi upang magpasimula nating gamitin ang ating pananampalataya. At tayo ay muling kumilala sa Diyos na siya ay muling gagawa at tutulong sa bawat isa sa atin. Pray to God, mga kapatid. Hallelujah. I believe, hallelujah, ang ating pananampalataya ay pinapalago ng Panginoon from time to time. Sa bawat panahon, anuman ang ating mapagdaanan sa buhay, tuman ay mga pagsubok, tuman ay ilang mga bagay na naranasan natin, lahat ng yan ay pinapahintulot ng Diyos. Hindi para tayo ibagsak at i-destroy, kundi para tayo ay palaguin sa ating pananampalataya. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ating palakpakan natin, Panginoon, sa oras ito. At tayo tumayo sa gabing ito. Hallelujah. I hope buksan ang ating mga kaisipan that our faith is not designed to be stagnant. Our faith is not designed to stay. Hindi ito kagaya ng isang talentong ilalagay sa panyo at itatago. Kundi ang purpose ito ay gamitin natin, pangalakal natin. Hallelujah. Praise be to Jesus. Thank you, Lord. Within natin yung awit, I want to live the way He wants me to live. Blessed be your name, O Lord Jesus. Hallelujah. Let's bow our heads. Hallelujah. Sa oras na ito, ating kilalanin ng mga kapatid na the destiny of our faith, ang destinasyon ng ating pananampalataya ay hindi manatili na kagaya ng binhi lamang. Ang destiny ng ating pananampalataya, ito ay maitanim, mabuhay, ito ay musbong at maging kagaya ng isang malaking puno. Hallelujah. At ito ay description ng gospel, kagaya ng isang binhi ng mustasa na kapag ito'y naitanim sa lupa, siya lalaki, sisibol, at magkakaroon ng sanga, at siya maging isang malaking puno. Hallelujah. At makikita sa kanyang kalakasan, katatagan. Hallelujah. At yan ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa pananampalataya. And because He is the author and He is also the finisher, siya rin ang nagmamanage ng ating pananampalataya. At ito'y dinadaan niya sa iba't ibang mga bagay, sa mga pagsubok, upang ating i-apply ang ating pananampalataya sa mga panahon na tayo'y dumadaan sa ganitong bagay. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin sa oras ito. Blessed be the name of Jesus. Dakilang Diyos, we realize sa oras na ito, sa gabing ito, Panginoon, ang pananampalataya na una naming tinanggap way back ng unang araw na kami ay pinalapit mo sa iyong paanan. And we believe, Lord God, na meron ng ibang pananampalataya sa panahon ngayon kaysa sa nang una kaming naglingkod sa iyo. Ito'y dumaan sa ilang mga bagay, mga karanasan, mga bagay na yung pinahintulot sa amin. O Panginoon, minsan dumaan kami sa mga ups and down ng aming mga buhay. Pero ang lahat ng ito ay ginagamit mo upang kami ay matuto, Panginoon, sa aming pananampalataya. At sa mga susunod na pagkakataon na hindi na namin maranasan pa ang mga failure na mga unang
bagay na aming naranasan sa buhay na ito, Panginoon. At Lord God, salamat, Ikaw ang humahawak ng aming pananampalataya. Ikaw ang nag-iingat nito, Panginoon. Ikaw ang nananalangin, kagaya ng sinabi mo kay Apostol Pedro. Hallelujah. Hinihingi ka sa akin ni Satanas upang ikaw ay ligligin niya na kagaya ng trigo. Ngunit dinadalangin ko ang iyong pananampalataya na huwag magkulang. At kung ikaw ay makapanumbalik na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. O Lord God, hallelujah. Kung kami man ay dumadaan sa ilang mga bagay na pagbagsak, Panginoon, pagkakatisod, Lord, at ilang pang mga hallelujah, kagaya ng sinabi ng banal ng sulatan, ang matuwid ay madadapa, ngunit siya'y ibabangon ng Diyos, hallelujah, na 7 beses. At Lord God, salamat sa iyong kabutihan, paano mo iniingatan ang aming pananampalataya. O Lord, patuloy naming inilalagak sa iyong kamay ang aming pananampalataya. Hindi kami ang nagpasimula nito, ikaw ang nagpasimula nito. At kung ikaw ang nagpasimula, ikaw ang magtatapos ng pananampalatayang ito. And as long, Lord God, ng aming pananampalataya ay nasa iyong kamay, Panginoon, Lord, idadaan mo ito hanggang sa ito ay magyaman, Panginoon. Lumago, Lord God, at tumaas ang kanyang value, Panginoon, sa iyong harapan, sa iyong presensya. At ikaw ay malugod, Panginoon, sa pananampalataya ng iyong mga anak, ng iyong lingkod, Panginoon Diyos. O Lord God, this is true riches. Ito ang tunay na kayamanan na nais mong makita sa bawat isa amin. Isang kayamanan na hindi hiwalay sa amin. Isang kayamanan, Panginoon, na nasa amin mismo, nakasama namin, na hindi kailanman hiwalay sa amin. Na itong klaseng kayamanan ito ay hindi mananakaw ng sinuman, hindi mawawala, maagaw ng sinuman, Panginoon. Hindi ito kakalawangin, hindi ito sisirain ng anumang mga corruption, Lord. Hallelujah, ito'y mananatili. At ito ay patuloy na magtataas ang kanyang value, Panginoon. O Lord Jesus, dalangin ko, Lord, ang bawat isa sa amin ay humantong sa isang kalalagayan that our faith, Lord God, has His higher value, Lord. Na meron ng ibang bagay ang pwede naming bilhin ang aming pananampalataya. Hindi lamang ng mga discouragement lamang upang makapanumbalik na muling ma-encourage, kundi meron pang higit na bagay na pwedeng ma-acquire ng aming pananampalataya sa huling mga araw nito, Panginoon. At ito ang huling bahagi na yung gagawin sa pananampalataya ng iyong mga anak, o Diyos, ay yung pagbabago ng aming mga katawang may kamatayan at mayroong kasiraan, Panginoon, at babihisan ito ng isang katawan na walang kasiraan. O Lord Jesus, hallelujah, salamat. Salamat, Lord, na hinahawakan mo ang aming pananampalataya. Salamat at iyong tinatanganan ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord God, sapagkat, hallelujah, kami ay nasa iyong kamay, at sino mang nasa iyong kamay, walang sino mang makakaagaw. O Lord, may mga bagay na minsang pinapahintulot mo na kagaya ng buhay na Job, na pinahintulot mo ang kaaway sa kanya, Panginoon, na saktan siya, ang kanyang pag-aari, ang kanyang katawang pisikal, at ang kanyang damdamin at emosyon ay naranasan niya, Panginoon Diyos. But Lord God, hallelujah, ito'y bahagi ng pagdadaan mo sa kanya upang siya ay maging dalisay. O Lord, salamat, Panginoon. Nais kong pagkatiwala ang aking buhay sa iyo. Nais namin pagkatiwala ang aming pananampalataya sa iyo. Yamang ikaw ang nagpasimula nito, ikaw rin ang magtatapos. O Lord, maraming salamat. I pray, Lord God, hallelujah, sa bawat isa na yung mga anak, mga mananampalataya sa gabing ito, kahit man sa mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, na merong pananampalataya
na yung inaaruga, yung inaalagaan, yung kinakandili, Panginoon. Lord God, hallelujah, pagpalain mo at palakasin mo ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa gabing ito, Diyos. Bawat isa ng mga lalaki at babae, Panginoon, ay palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Makabangon, hallelujah, sila kung sila man ay nasa kalugmukan, Panginoon. Maka-recover sila, O Lord God, at muli, O Diyos, tumayo, Panginoon, na merong kalakasan at merong biyaya at merong pagpapala sa kanilang mga buhay. O Diyos, mauwi sa iyo ang kapurihan at karangalan. At sa gabing ito, Lord, tinatagubili namin, hallelujah, ang gabing ito sa aming pagtatapos, ang pag-iingat mo, Lord, at ang muli mong pagbabalik sa amin sa lugar na ito na merong kalakasan at kagalakan na nagmumula sa iyo. Mauwi sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, ang karangalan at pagpapasalamat sa pangalan ng aming manunubos, ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen and amen. Palapakan natin Panginoon sa oras ito. Yes, Lord God, we bless you.